ang Panginoon, yung mga kapatid nyo naman sa pananampalataya. Ngitian nyo naman. Pakita nyo lang konting ganun yung masas ngiti ko. Ayan ha. Ganun lang. Ganun lang. Ayan. Alam ko iba sa ating advantage ng mga hindi nagsisipilyo yung face mask no? Advantage yan. Tsaka yung mga magaganda mata, naku, advantage nila yan. Ganda ng mata, ang ganda eh, di ba? Pag tinanggal na yung mask, oh. Dahil lahat naman tayo maganda. Kanya-kanya definition lang yan. Pero yung kakatuwaan lang, may mga tao talaga sobrang gandang mata, no? Makita mo yung mga mata niya nangungusap. Pero alam niyo kung ano yung pinakamagandang mata? Ang mga matang lumuluha para sa Panginoon. Aanhin mo yung mata na singkit o bilog o mata na pang-anime katulad ni Sue Ramirez. Ganda ng mata nun eh. Aanhin mo yung mata nila. Kung mga bagay na ikita ay kadiliman naman, bulag naman. Diba? Ngayong umaga ay mag-aaral ulit tayo ng salita ng Diyos. Iniimbitahan ko siguro, medyo lapit pa kayo. Pinuin natin to sa harap para kung may silip man, dito kayo. Yan, fill up the seats. And itong gawain po na ito ay para sa mga manggagawang kabataan. But welcome sa ating mga bisita. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Gandang araw po sa inyo. Matagal na, first time niyo umatin sa gato simbahan? First time. Okay. Welcome sa iyo, kapatid. Kapatid tuloy. Kapatid naman dalawa. Welcome sa inyo. Sino ang first time sa mga ganitong klaseng simbahan? Nakati na kayo sa Christian church? Born again? Okay. So matagal na kayong Christian? Gano'ng katagal ka na? Hindi mo. Ilan taon ka ng Christian? Ha? First time. Okay. Pero sa ibang church nakating ka na, parang ganito. Dito sa church na to. Pero sa ibang simbahan, gano'ng katagal na? Nagtagal ka din. Okay. Mga kapatid natin sa pananampalataya, balakbakan nyo. Grabe, no? So, this is a service for para sa mga matatagal na sa pananampalataya. So, meron bang bago sa kanila? Na talagang, matagal na rin kayo sa dati yung church? Okay. Ikaw, tagal ka na rin? Si Raven, naka-ating ka na sa dating born again church din? Okay. Tagal ka na rin? Nai-invite ka? Okay. So, welcome, palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila muli sa pambeses. Hindi natin alam kung bakit, anong dahilan ng Panginoon, ba't sila dinala dito, naghahanap sila ng kalakasan, at yun ang masusumpungan natin ngayon. Kaya buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 6. Pagkabukas ay inaanyahan ko ulit kayong tumayo para magbigay galang sa salita ng Diyos at sa presensya niya mag-pray tayo. Six. 2 Corinthians chapter 6. Okay? Pray muna tayo bago tayo magbasa. Sama-sama tayo. Aming Diyos, aasa kami sa gagawin mo ngayong umaga. Salamat po sa mga nag-lead sa amin mag-worship. Panginoon, pagpalain mo pa patuloy ang gawain na ito, mga ginagamit mo. At patuloy mo kaming turuan sa pagsusumikap namin sa iyo na makilala, maranasan, mga bagay na nais mo ipagawa sa amin, na mga pangako mo na gusto mong ibigay sa amin. We pray, Lord, na itong umaga na ito ay isang dagdag na pag-asa sa amin, kalakasan, kaligayahan, kapayapaan, at higit sa lahat kapahingahan sa presensya mo. So we pray, Holy Spirit, na magsasalita ka, higit sa mga inihanda namin ngayong linggo, sa pag-aaral ko personally. I pray, Lord, that your divine intervention, pangungusap mo sa mga kabataan na nandito ngayon. Lord, we are so blessed na mga kabataan ito, tinawag mo sa maagang edad at ngayon naglilingkod sa iyo. At tinawag mo sila dito upang lalo ka pang makilala. So we pray sa umagang ito, may gagawin ka uli ngayong umaga. Nakakala namin ay maaari sa ibang simbahan ay sarado, pero pinili mo ang simbahan ito magbukas, Panginoon. Pinili mo para ipahayag ang mga bagay na itinatago sa amin ng kaaway.
Pero ngayon, Panginoon, hahayaan ka namin magsalita. Walang makapipigil sa iyo, Panginoon. Ni hindi ang aming mga sariling pangangatwiran o pananaw o sa aming mga bagay na nakasanayan namin. We pray right now, Lord, masanay kami sa kabanalan mo. We pray na hindi habitual sin, but habitual holiness ang maranasan namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Alam namin may gagawin ka, kikilos ka, magbabago ka ng buhay ngayon. Isang hakbang ito upang mabuo ang pangarap na inilagay mo sa aming puso. Isang pagkakataon uli, Panginoon, para makita namin ang aming pinagkaiba sa mga taong hindi nananampalataya sa iyo. Maramdaman namin na kami espesyal, na ikaw ay kasama namin at hindi mo kami iiwan, lalo na po ngayon sa gawain mo. Salamat po sa iyo lamang ang kadakilaan, Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Mga kabataan kayo. Malakas naman. 1, 2, 3. Go. Okay, pwede na kayo mo po at samahan niyo na lang ako sa pagbabasa. Hanggang verse 1 hanggang verse 13. Nakita niyo talaga may kahinaan ako sa pagdating sa memorization. Kanina na wala ako kung anong verse yung So tanggapin niyo na po kasi sa kahinaan ng pastor niya yan. Memorization. Ready? Sa verse 1, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo, huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Sa ibang version, huwag niyong sayangin. Sa verse 2, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinutulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kailan daw? Wow, praise God. Nakikinig. Kaya makinig kayo, sabi. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kami gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao para hindi mapindasan ang paglilingkod namin sa Diyos. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap namin ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin ang anumang hirap, pasakit at kagipitan. Nakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtsatsaga, kagandahang loob, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin, sa tapat na kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata, na panlaban at pananggalang sa kaaway. Bilang mga lingkod ng Diyos, nararanasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba at laitin ng iba, pawang katotohanan ng aming sinasabi, ngunit itinuturing kaming sinungaling. Kami ay tanyag, ngunit hindi kinikilala. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Dinidisiplina kami ng Diyos, pero hindi pinapatay. May mga nagpapalungkot sa amin, ngunit lagi pa rin kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Wow, praise God. Kung tungkol sa mga bagay dito sa mundo, wala kaming masasabing sa amin. Ngunit ang totoo, kami ang nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo dahil mahal na mahal namin kayo. Hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo. Kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, mahalin ninyo ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yan kapatid ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kagabi lang ay nakita ko yung pelikula ni Paul. Kung nakita nyo, maganda yung panoorin nyo ngayong sinakulo, yung Apostle Paul. Grabe pala yung dinana si Paul. Di ba sa atin yung kulungan sa atin, kumbaga parang selda tas kulungan. Alam niyo ba klase ng kulungan dati? Dungeon. Isa siyang kulungan kung saan inilalagay ang preso, walang bintana, walang liwanag. Ganon yung kulungan sa kanila. Sa atin, may human rights pa yung kulungan eh. Sa kanya, wala. Kumbaga, dadalan lang siya doon ng pagkain para patuloy siyang mabuhay para pahirapan. Dito sa atin, sa kulungan,
pinapakain kasi ginagawang tao. Tao pa rin yan, kahit na nagkasala, tao pa rin. Human rights. Pero nung panahon, kapag ikaw ay nakulong, hindi kayo tatratong tao. Isa kang aso. Ayan ang definition nila. Isa kang hayop kapag ikaw ay nagkasala. At nakita ko rin doon kung gaano ka exage, kung paano nila naiilawan yung kalsada. Di ba pag gabi, ang ganda ng kalsada natin, may liwanag. Pag sa probinsya, sobrang dilim. Pitch black, kumbaga. Di ba may mga, sino dito pupunta sa probinsya? Pag gabi na, sobrang dilim, di ba? Pero sa atin, sobrang liwanag. Doon sa palabas na yon, naging maliwanag yung kalsada nila. Kaso, ang ilaw nila hindi poste, kundi mga Kristiyanong sinusunog. Grabe. Bawat kanto yun. Hindi yung pagsasamahin sila sa isang lugar, tapos doon susunugin. Hindi. Halimbawa, mula dyan, sa Herbosa, tapos dito naman sa may kanto-kanto. Sinisindihan nila yung mga Kristiyano. Sabi ko, Lord, naiiyak agad ako. Hindi ko pa nga tinatapos eh. Kasi may gagawin pa ako, sabi ko, Lord. Pero, thank you for reminding us na kung gaano kami kapalad ngayon. Although may mga persecution ba rin, nahihirapan ba rin tayo. May mga pinagdaraanan, pero iba yung pinagdaanan talaga nila. Talagang nakakatakot. Kaya nung si Pablo, lumabas sa kulungan, alam niyo ano naging reaction niya? First time niya uli makita yung liwanag, hindi siya makatingin ng diretso. Kasi sobrang liwanag eh. First time uli niya makakita ng liwanag. Kaya ikaw kapatid, kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon bilang Kristiyano, hindi natin ikukumpara sa dati nila nagawa. Ang sinasabi lang natin, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Pero, kung paano nagtagumpay si Pablo, ganun ka din magtatagumpay. Walang pinagkaiba yung pare-pareho lang tayong anak ng Diyos. Kung paano ako magtatagumpay, ganun ka rin magtatagumpay. Isa lang naman paraan ng Panginoon eh. Yung paraan niya. Kung paano ka magtatagumpay, hindi dahil sa kakayanan mo, kundi sa kakayanan ng Diyos. Kaya it will humble us eh. Kapag tayo mga Kristiyano, ano man mga pagdaanan natin sa buhay, lahat ng yun dahilan ng Panginoon natin. Kaya, kapalat ka ngayon, nandito ka. At yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, dahil ito ay service para sa mga manggagawang kabataan, I want to remind you na ang grasya ng Panginoon ay pwedeng masayang. Nasasayang yan. Isang halimbawa, namatay ang Panginoon para sa lahat ng tao. Amen? Pero hindi lahat maliligtas. Hindi porket namatay na si Jesus, ligtas ka na. Okay? Hindi yun. Maliban na lamang, tanggapin mo siya. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya kay Jesus ay magiging mga anak. Binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Back to basic muna tayo. Paano ka maging anak ng Diyos? Para magkaroon ng kapangyarihan ang kamatayan ni Jesus? Kailangan, tanggapin mo siya at manampalataya ka sa Kanya. Ngayon, kung ayaw ng tao tanggapin si Jesus, kahit pa namatay si Jesus, hindi pa rin sila maliligtas. Kasi hindi naman nila tinanggap at hindi sila nananampalataya. In short, nasayang nila yung pagkakataon. Hindi relihiyon, hindi pastor, hindi simbahan, hindi pare, hindi ministro. Ang magliligtas sa tao, yung kamatayan ni Jesus. Yung pananampalataya natin kay Jesus. Hindi rin itong simbahan na ito. Pwede rin kayo magsimba sa ibang simbahan, basta ang tinuturo nila, ang grasya ng Panginoon. Anong grasya? Na ang Diyos ang namatay para sa kasalanan mo. Para ikaw, hindi ka na mamamatay sa kasalanan mo. At nung nabuhay si Jesus, isang patunay yon na kapag bumalik siya, tayong mga namatay ay mabubuhay muli. Ayan ang pangako ng Diyos. Pero ang grasya ng Diyos, hindi niya masasayang yan. Kasi isang araw din naman, mga hindi tumanggap sa Panginoon, magbabayad din naman yan ng hustisya sa Panginoon eh. Itatapon sa apoy ng impyerno. Ganun lang yun, straight to the point. Straightforward, wala nang iba-iba. Kaya, kung relihiyon ang dahilan ng kaligtasan, mawawalan ng kapangyarihan yung grasya. Ganun pala eh. Born again, religion lang pala ng born again, o katoliko, o iglesia. Kaya nga hindi natin pinagmamalaki ano religion natin, di ba? Pinagmamalaki natin yung relasyon natin sa Panginoon. Yung totoong pagmamahal ng Diyos sa atin at natutunan natin siyang mahalin ng lubusan. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan na ang mga bagay na meron dito sa mundo, ito yung pangako
Isa sa mga pinakamakapangyarihang pangako. Magtagumpay ka man sa buhay o hindi, maging mayaman ka o hindi, tumanda ka o bata ka, ayan ang isa sa pinakamakapangyarihang pangako ng Panginoon. Kung tatanggapin mo siya, mananampalataya ka sa Kanya bilang Diyos, magkakaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi masasayang, kapatid. Ngayon, may mga tao, sasayangin nila yung pagkakataon nila, pero hindi masasayang. Ang Diyos, hindi masasayang yung kamatayan niya. Kasi sa kamatayan niya, nakompleto yung pangako niya. Paano? Binayaran niya yung hustisya. Hindi sa pamamagitan lamang ng hustisya, kundi sa sarili niyang buhay. Siya yung nagbayad. Ngayon, let's skip na. Tatalon tayo dito sa topic natin, unwasted grace. Alam naman natin ang grasya ng Panginoon ay isang gift, di ba? Regalo yan. The moment na lumilit yung value ng grace o ng grasya ng Panginoon, ito isa sa number 1. Tumataas yung pride. Yan. Tataas yung pride natin. Kapag yung timbangan natin sa grasya ng Panginoon ay gumagaan, bumibigat naman ang ating mga pansariling kagustuhan. Kayo mga kabataan, this is your moment para maglingkod sa Panginoon. Huwag nating sayangit. Huwag nating iisang tabi lang na, hindi, pinatawad naman ako ng Panginoon, hindi lang hanggang dyan ang grasya ng Panginoon. Kaya ang ganda lang sinabi ng kaninang song leader natin sa pagpapatawad ng Panginoon, kasama doon ang pangako ng pagbabago. Magkalakip yun. Pag pinatawad ka, babaguhin ka. Magkasunod yun. Hindi pwedeng patatawarin ka lang. Kasi kung ganun lang, masama ang Diyos. Bakit naman? Biruin mo, patatawarin kita sa kasalanan mo, tapos hahayaan kita gawin mo uli yun, tapos masasaktan ka uli. Mapapahama ka uli, ililigtas kita. Ito parang pinaglalaroan din kita. Nagigets niyo yun? Pero ang Diyos, pagkatapos kanyang patawarin, babaguhin ka niya. Huwag natin isipin hindi tayo babaguhin ng Panginoon. Alisin natin yung mindset na yun. Ang Diyos nagbabago. Kahit pag gaano katigas ang puso ng tao. Walang hindi kayang palambutin ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ay, mga pangarap mo, hindi imposible sa Panginoon yan. Basta manatili ka lang. May iba't ibang panahon. Sabi nga dito iba't iba ang panahon. Pero ngayon, ang araw ng kaligtasan. Pag sinabi nga, ibig sabihin, araw-araw yan. Ngayon, ngayon naalala mo, grasya ng Panginoon, ngayon magpatawad ka. Ngayon, kumilos ka. Ngayon, humakbang ka. Huwag mo isipin na, Lord, hindi, makalaman talaga ako Huwag nating sayangin. Hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Isang bagay na panluloko sa atin ng kaaway, makakalaya na ba ako sa pornography? Lord, parang imposible. Makakalaya ka dyan. Walang imposible sa Panginoon. Ayaw niya na nakikita ka niya na mahalay ang pag-iisip mo. Kapag mahalay ang ating pag-iisip, hanggang sa tumanda tayo, sino ba sasaktan natin? Tayo rin naman masasaktan, di ba? Pamilya natin, ang anak natin. Kasi, ang ating mga laman, hindi nakokontento yan. Kagabi nga lang, may kausap ako kapatid na sa pananampalataya. Itong kakilala ko na ito, may pera siya, may kayamanan, may sasakyan, may bahay. Pero habang tumatagal, hindi siya nakokontento sa buhay. Ganon din sa ating mga laman. Kung ano man yung mga binabattle mo ngayon, kapatid, huwag mo isipin na hindi ko na malilet go ata. Malilet go mo yan. Unti-unti, babaguhin niya ng Panginoon. Kaso nga lang, iiyak tayo. Ready ba kayo umiyak sa Panginoon? Iiyak lang talaga. Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon, mga kamanggagawa ko, every single day, day by day, ninunurish tayo ng Panginoon. Araw-araw, pinapatay natin ang ating mga laman. Hindi every week, hindi every Sunday. Every moment na maalala natin ang grasya ng Panginoon. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hindi mamaya, hindi kapatid ngayon yan. Kaya ngayon kung naaalala mo kung ano man yung mga bagay na yan, kapatid, hindi kita i-condemn dyan. Kasi pinagdaanan ko yan. Alam ko yung pakiramdam din. At hanggang ngayon, may pinagdaraanan ako. Ang lakas ng loob ko magturo, pero wala sa grasya tayo ng Panginoon, nabubuhay. Pero mapalakpakan ng Diyos sa bagay na yun. Wala lang talaga, masasaktan lang tayo. Pero kapalit ng mga lungkot ay kaligtasan, kaligayahan, kapayapaan.
Sa sa 1 Corinthians 15, makikita natin yung tatlong bagay na na-discover ni Paul sa kanyang sarili nung tanggapin niya ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, kayo ay tinatawag na young professionals. Yan. Gusto, masarap pakinggan na ikaw ay isa ng young professional. Pag sinabing young professional, ikaw ay isang tao na nagpo-pursue na maging professional sa isang bagay. Mina-master ka na. Hindi ka tulad noon na tinuturuan ka, pero ngayon, may iba na ay tinuturo sa'yo. Ibang bagay na. Kaya nung nabalitaan ko yung ang mga kabataan natin ay magiging young professional na, kinabahan ako. Sabi ko, Lord, this is their calling. I cannot question it. Kasi ayun ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong youth leader, inyong youth leader, bubulol pa. He heard from the Lord that this is the time to step up your faith. Magiging young professionals na kayo. Hindi man kayo young professional pagdating sa trabaho, kasi di ba, usually sa trabaho yan. Pero sa pananampalataya, young professional na kayo. Pag sinabing young professional, kayo ay identity nyo na yan. Sino dito, kapag kayo nagtrabaho kayo, mararamdaman nyo ganito. Kapag naka-uniform kayo, pupunta kayo sa trabaho, di ba parang iba yung confidence? Naka-uniform, siguro sa Makati to. Yung mga ganong confidence. Alam ba, pag teacher ka na, minsan nga, pag nag-call center kayo, ID mo, suit-suit mo, di ba? Yung mga nag-call center dito. Kasi proud na proud ka, you are professional na. Hindi ka na palamunin. Ganun yun Parang pinagmamalaki mo, ako na nagbabayad ng kuryente namin, no? You are young professional. Sa iba kabigatan Pero alam nyo, ang tunay na paglago sa Panginoon, kagaanan niya, regalo yan. It's a gift. Bagay na hindi natin dapat sayangin. Kaya kapag ikaw, tinawag ka ng Panginoon, it's your time para mangaluluwa. Yan na. And it's a confirmation. Siyempre, i-confirm ng ibang tao. Kinonfirm ng leader natin. Kayo ay young professional na. Siyempre, inobserbahan kayo, ilang taon na kayo hindi ni-disciple. Now, this is the time na kayo naman na mag-disciple. Kaya, don't waste the grace of God. Huwag nating sayangin yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid, kung may mga battles ka, challenges sa buhay, sa tingin mo hindi mo kaya, hindi totoo yan. Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos, nanahan sa'yo. I want to remind us na kung sino man sa atin mga nagdi-disciple niya, huwag niyong isipin na may patutunguhan ba yung pagdi-disciple ko, parang walang nangyayari yung ini-invite ko, di umaaten, hindi ako pinapakinggan. Tapos ako rin mismo, may battle ako sa sarili ko, hindi ko ma-overcome. That's life. Buhay talaga yan. Kung tatalikod ka, lalong walang mangyayari. Kung hindi ka magpapatawad, lalong walang mangyayari. Lalong magmamalaki, walang mangyayari. Mas maigi pang lay it all down to the Lord. Diba? Kapag young professional ka na, ito na isa sa mga senyales na ikaw ay malago na sa mga... Ito mga kapatid, pag sinabing identity, this is something that you have to be proud of. Okay? This is not something na mababurden ka. Ganyan na pala ginagawa ko. If we will read sa istorya nila ni Nehemiah, nung nire-rebuild nila yung temple, matagal na walang propeta at yung mga scroll, hindi nila makita. Pero nung nakita yung scroll, si Ezra, binasa niya. Alam mo naging reaksyon ng mga Israelita? Umiyak sila ng umiyak. Sabi nila, hindi namin alam yan. Ayan pala yung dapat na ginagawa namin bilang Kristiyano. Ngayon lang kami naapaalalahanan. Nalungkot sila. Pero sabi ni Nehemiah, ni Ezra sa kanila, huwag kayong umiyak. Kasi nakita nila yung pagkakamali nila, kaya nalungkot sila Sabi ni Nehemiah, huwag kayong umiyak, kundi magdiwang kayo. Kasi bumalik na yung identity mo. Tayong mga Kristiyano, may identity talaga tayo. Kaso nung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo pa alam kung sino ka. Gaya-gaya lang sa paligid. Yun, yung artista mo, yung artistang hinahangaan mo, gagayahin mo. Kung paano siya mag-isip, magsalita, ayan, gagayahin mo lang ng gagayahin. Pero pag ikaw, Kristiyano ka na, may sarili ka ng identity. You don't care about them. Meron akong identity, sarili kong uniqueness to. Kaya may isa tayong kabataan, nakita ko ang cute ng post niya. Hindi mo masabi ko, anong klaseng forma yan?
Ang nagustuhan ko doon sa post niya is, syempre, number one, disente. Hindi yung nakakabasto. Syempre, number one identity natin yung kabanal-banal sa Panginoon eh. Pero meron siya uniqueness na parang ang cute naman nito. Alam, hindi siya nahihiya kung ano yung tsura niya. Hindi rin naman nakakatawa. Alam mo yun, walang kapareho. Sabi ko, sana I pray na magtuloy-tuloy yung confidence niya sa sarili niya. Kaya mga kapatid, huwag tayong gumaya sa mundo. Huwag natin gayahin kung paano sila mag-post o mag-selfie. You have your own post. Kaya ako, ang dati kong post, ganun lang eh. Ako lang gumagawa niyan. Ang gagaya niyan. Ganun. Ganun. Ay, may marami na yun eh. Pero ako talaga, post ko yan, ganyan. Ikaw, may gumagawa ba nun? Ewan ko. Basta ako, identity ko yun. Sa sign of, confidence ko yun. Di ako gagaya ng ibang post. Pero, nung wala pa ako identity, gaya-gaya din ako nun. Emo ako nun, yung ganun-ganun buhok. Tapos nakaganon yung webcam. Pakipost yung picture ni Wally, yung example. Masarap na may identity tayo, kapatid. Kasi hindi ka malilito kung sino ka eh. Ikaw si Baling. Walang pwedeng gumaya sa'yo. Kung paano ka matawa, paano ka ngumiti, paano ka malungkot, ikaw yan. At ang maganda sa Panginoon, dadalisayin niya yan. Yung halimbawa, may isa kang character na maganda kaso minsan nakakatisod sa iba, dadalisayin ng Panginoon. Hindi niya tatanggalin yan, ikaw yan eh. Pero ang gagawin niya, papaganday niya, the best version of yourself. Bawa ikaw ay mahilig magbasa, ikaw ay isang taon tahimik. Di ba ang pagiging tahimik, hindi naman masama yan eh. Pagiging introvert, sabihin ko sa inyo, hindi naman kasalanan yan. Kailangan mo lang ilugar. You have to learn then to cope up with others. Pero, ang mga introvert, may mga strength yan. Kahit mag-isa lang sila, kaya nila mabuhay. Yung iba, di ba, mga babae, pag mag-CR, mag-CR ka, sama kami. Pero sinasabi ko, strength yun eh. Pagiging introvert, it's a strength. May mga tao hindi kaya mabuhay ng mag-isa. Pero may mga tao na kaya mabuhay ng may mga kasama. Kaya mga kamanggagawa ko, what is your identity? Pero magtanongin mo yung sarili mo, magkaroon ka din ng meditation, sino ba ako? Paano ba ako nagiging masaya? Paano ba ako nagiging malungkot? Ano ba ang pangarap ko? What is the puzzle na kailangan mong buuin sa pagkatao mo? Saan ba malambot ang puso mo? Sino ba yung tao na, anong klaseng mga taong gusto mong tinutulungan? Di ba? Mga karakter mo yan, sa'yo yan. Unique ka, DNA mo yan. Hindi pwedeng may gumaya sa iyo. Kaya kapag ikaw ay lumalago na sa pananampalataya, ikaw ay isang professional na, ikaw ay nagde-disciple na sa Panginoon, ganito ang mangyayari sa iyo. Hindi ka na pipiliting gumising sa umaga. Kapag nagtatrabaho ka, pipiliting ka pa, boy, magtrabaho ka na. Pero ang young professional, iniisip niya kung paano papasok na maaga. Anong gagawin niya na maaga sa trabaho? Yung mga nagsisimula pa lang sa trabaho, yan, medyo challenging pa yan. Sila yung mga tipong tinuturuan pa ng TL nila o ng manager nila kung ano yung mga dapat gawin, anong mga instruction. Pero pag yung professional ka na, ikaw na yung nag-iisip ng sariling paraan, how you will enhance it. Hindi ka natuturuan kung paano manamit. You have your own. At alam mo na ang tama at mali. At hindi lang yon. You will think something that will help others. Tingnan niyo dito sa binasa natin kanina. Si Pablo, naging professional na siya sa bagay na ito. Hindi na siya isang bata na nagiging katisuran pa ng iba. Kundi, siya na mismo yung mga tumutulong sa mga natitisod. So kung ikaw ay young professional ka na, hindi ka na madali matisod. Ikaw na yung tumitisod din. Ikaw na yung tumutulong sa mga natitisod. O kaya, ikaw yung tumutulong para wala nang maging katisuran. Ganun yung pagiging mature sa Panginoon. Sabi ko nga, it's an identity. Kapag ikaw manager ka ng isang bangko, ilalagay mo, di ba, sa Facebook mo, manager at BDO. Siyempre naman, pinaghirapan mo yan eh. Ginawa mo yan, nilather mo yan para maabot yung bagay na yan.
Kaya ikaw, kung ano yung pangarap mo, ano yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay, kailangan mo talagang dumaan sa proseso. Kaya nga, may nakausap din ako itong nakaraang araw. Sabi ko, sa pagpapagawa natin ng simbahan, siguro na nagugustuhan ng mga tao yung vision, yung ating mga plano. Pero pagdating sa proseso, nahihirapan na. Which is, naiintindihan ko, mahirap talaga yung proseso. Pero hindi pwedeng, reward ka agad gusto natin nang hindi tayo dadaan sa proseso. Dadaan talaga tayo sa proseso. Kailangan talaga nating gawin yung mga bagay, yung mga hakbang para makuha yung reward. And that is part of our growth, ating maturity in Christianity. Ganun din. Kung gusto nating gamitin pa ng Panginoon sa mas malalaking bagay, halimbawa yan, nangangarap ang worship team, magkaroon ng album at mag-release ng mga awiting panlangit. Siyempre, dadaan sila sa proseso. Hindi pwedeng maglalagay sila ng isang imbis na makatulong, baka maging kabigatan ba yun, di ba? Ano ba yung kumakanta na yan? Di ba? Siyempre, dadaan sa proseso. At mahirap ang proseso. Pero, masarap. And something na maipagmamayabang. Kasi pinaghirapan mo yan eh. Ngayon, mababasa natin dito sa 1 Corinthians 15. Sige, buksan natin yung ating mga Bible. This is Pablo. Alam niyo mga kapatid, kapag pinagmamalaki natin ang Panginoon sa ating buhay, it gives us an identity na we are humble enough. Diba? Yeah, sige, basahin natin yung verse na yan. Sa verse 9 hanggang 11. Mga young professionals, it's time na para magbayad na ng kuryente. Sino gusto nun? Kahapon, ako may aalis yung parents ko kasama ate ko. Tinanong ako ng mama ko, anong kakainin mo dito, ganyan. Sabi ng ate ko, ano ba yan, malaki na yan eh. Bakit ba inisip ba, kaya niya lang mabuhay mag-isa? Tama nga naman. Minsan, may mga bagay na insulto na, ba't mo pa ako tinuturuan yan? Kaya ko na. Diba, ganyan. I'm old enough. Mas gusto na natin marinig yung, anak, magbayad ka na ng kuryente kaysa yung, anong gusto mo kainin? Nak, gising na. Diba? Ganun ang mga mature na, mga professional. Hindi mo na pipilitin, ay, gumising ka na. Hindi. Yung mga tipo, kapag yung professional, nag-iisip na kung paano maging master or paano maging professional sa bagay na ginagawa nila. Kaya we are blessed na meron tayong discipleship program na syempre sa pangunguna ng youth leader natin, and then meron pang discipleship din once in a month. So in that way, malalaman natin, sabi ng mga taga-Israelita, ayun pala yung dapat namin ginagawa, salamat. Ayun pala ako. That's my identity. At ito identity ni Pablo. Ako ang hamak sa mga apostol, at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusik ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako, at hindi nasayang ang biyayang pinagkaloob niya sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga ay iisa ang aming pinangangaral at yun din ang inyong pinananaligan. Mga kapatid, ito ang identity ni Paul. Number 1, siya ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. Kapag minsan napapagod na tayo sa paglilingkod at nabibigatan na tayo sa ating mga ginagawa, lagi niyong tandaan mga kabata, pribilehiyo yan. Isipin mo na lang, may mga taong gusto mag-disciple pero hindi pa nabigyan ng pagkakataon. Gusto mo na ba mag-disciple? Hindi. Subukan niyo lang balikan yung dating kayo. Halimbawa, katulad niyo sila, nagsisimula uli sa Panginoon.
Di ba dati nangangarap, sana mag-disciple na ako. Grasya ng mga privilege yun, opportunity. Di ba? Mga kapatid, mga kamanggagawa. Ito ay something na pinaghirapan nyo yan, bakit sasayangin natin, di ba? Inakyat natin yung hakbang na yan eh. Bakit ngayon parang iisipin natin, parang kabigatan? Hindi yung kabigatan. Isa yung regalo. Masarap mag-alaga. Masakit nga lang. Pero at least nakikita mo na nagmamahal ka ng kaluluwa. Marunong ka na magmahal. Na kahit na diyan mo matitikman yung tipong ginawa mo ko naman ang lahat. Hindi ka na sa love life masasaktan lang. Hindi mo na yan sabihin sa partner lang na, ginawa ko naman lahat sa iyo ah. Bakit mo pa rin ako iniwan? Matitikman niyo pa rin yan pag nagde-disciple na kayo. Di naman ako nagkulang ah. Bakit hindi ka umati ng mentoring? Sakit, di ba? At least broken hearted ka sa tamang paraan, di ba? Nililibre naman kita, bakit kulang pa? Bakit sa kabila ng lahat ng aking sakripisyo? Ayan. Nagigila siya. Di ba kapatid? Ngayon, mararamdaman ninyo, di ba masarap makinig ng radyo tuwing gabi? Yung mga love song, yung tipo, ano ba mga love song, old love song natin dyan tuwing gabi? May mga love song eh. Ano yung mga halimbawa ng love song paggabi? Tuwing Sabado yun eh. Yung mga matanda. Yung mga love song, di ba? Yung Who's holding dawn and now and na 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 na. Parang papaisip ka, ba't ka nasasaktan? Bakit? Nasasaktan ka na nga, pinapakinggan mo pa. Who's holding dawn and now and maalala mo, sino na kayang nagpapasaya sa kanya? Bakit kulang ba ako? Ang tanong, bakit mo pinapakinggan? Bakit mo pa rin pinapakinggan? Alam mo kung bakit? Kasi there's something in you, there's vacuum in your heart. Natutuwa ka kasi alam mo nagmamahal ka. Kahit na hindi ka minamahal pabalik. Oh. Ngayon mararamdaman niyo sa disciple niyo. Alam mo talaga na in love to eh. Tumana to sa tatay niya sa mananampalataya eh. Diba? Kasi may something in your heart na kahit na nasasaktan ka, it tells you na nagmamahal ka kahit na hindi nasusuklian yung pagmamahal mo. At mararamdaman mo na kapag nagde-disciple ka na. It tells you na totoo yung pagmamahal mo. At ganoon din si Pablo. Sabi niya, marami siya pinagdaanan, nabilanggo, naging mahirap siya, pero yung mga taong tinuturuan niya, nagiging mayaman. Sabi nga sa akin nung professor ko sa Bible School, okay lang yan, magpatuloy ka, ganyan talaga ang buhay. Pero pansinin mo, yung mga tao sa paligid mo, pinagpapala ng Panginoon. Sabi, inobserve ako, ano, pamilya ko, unti-unti naayos. Actually, sila naman ang kayamanan ko talaga eh. Although hindi man talaga financially pa, pero nakikita ko sa paligid ng, kaya ganun din sa inyo. Akala nyo walang nangyayari. Pero ang totoo, yung mga nasa paligid nyo, pinagpapala. Tingnan mo yung mga pinsan mo. Ano nangyayari sa kanila? Di ba? Nagbabago buhay nila. Mga kapatid mo, nagbabago buhay nila. Pamilya mo. Although, tayo ang sacrifice eh. Tayo ang hain. Dapat talaga may hain eh. Kumbaga sa inuman, dapat inuman ng mga, may lalaking hain eh. Sabi nila eh, Uy, yan ang hain. Ito na, hain. Kaya talaga may hain. Pero tayo ang, nagiging part tayo ng hain. Pero nakikita natin yung mga tao sa paligid natin, na ayos. Na-influensyan, kaso nga lang, tayo talaga ang hain. Pero, wag ka mag-alala kapatid. Pagkatapos mo ihain ang iyong buhay sa Panginoon, sigurado naman, pagpapala din naman sa iyo. Alam mo ba yung ate ko ngayon, siya yung unang hain sa pamilya namin. Siya yung unang born again sa amin. Nung di pa ako Christian, inasar ko yun pa, pa-pray-pray ka pa. Walang kwarto sa amin eh. Double deck lang, tapos umiiyak siya yung, demonyo ka naman eh. Ginagano ko ba? Pero kita mo, pinagpala siya ng Panginoon. No? Pinapalakpakan niyo ang Panginoon. Ay gagawin din ng Diyos sa'yo. Wait ka lang, tiis-tiis ka lang. Ngayon, bumili na siya ng lupa sa Tagaytay. Papatayo ng resort. Magsisiming na tayo dun. Diba? Hain-hain lang yan. Panapanahon lang yan. Kaya mga kapatid, ang pagiging anak ng Diyos, isang regalo yan.
Hindi ang bagay na pangit na nangyayari. Dahil naging Kristiyano ako, naging masipag ako, ha? Bakit ganun? Di ba, sarap maging Kristiyano? Dahil naging Kristiyano ako, nagkaroon ako ng respeto sa tao, sa sarili ko. At dahil dun, wala akong nagiging kaaway. Dahil dun, natututunan akong mahalin yung magulang ko kahit na nahihirapan akong ibigin sila. Dahil dun, natututunan tuloy akong mahalin din ang magulang ko. Pangit ba? Ganda naman eh. Kailangan lang tignan pa natin sa mas malayo. Matagal lang talaga ang proseso. Medyo matagal lang talaga, kapatid. Pero lahat ng pinaghihirapan natin, ano man ang tinanim mo, tandaan nyo, prinsipyo yan ng Bible, whatever na tinanim mo ay aanihin mo rin isang araw. O sige, tingnan nyo nga yung mga kapatid nyo nag-backslide sa pananampalataya. Nasaan na sila? Sino naiinggit? Sinasabi ba, sana katulad ko siya, o sinasabi niya sana, nagpatuloy ako sa Panginoon. Let the voice of the Holy Spirit kausapin ka ngayon. Una, sabi niya sa grace, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Sabi ni Pablo, dahil sa grasya ng Panginoon. Makikita natin no, parang medyo matapang salita niya. Sa lahat ng apostol, ako yung pinaka nagsumikap, sabi niya. Pero dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya kung ano yung ginagawa natin, sa grasya ng Panginoon, minsan hindi talaga natin maiwasan yung gawa natin, nakikita natin na be-bless tayo di ba? Na-bless tayo sa ginagawa natin, but by the grace of God, sabi niya, patuloy minsan para mararamdaman natin, bakit kailangan pa sabihin yun? Kailangan mo sabihin niya, identity mo yun Kasi pinaghirapan mo yun, you work hard for it. Wala nga namang nagtapos ka ng pag-aaral, hindi, ano lang ako noon. Nag-exam ka, nag-review ka, di ba? Siyempre, may something in your being na pinaghirapan mo, but by the grace of God. Merong hindi sobrang, may humble na tinatago hambog Yabang naman na ito. Sabihin mo naman na pinaghirapan mo parang hambog na yan, kahambugan na yan hindi ako nag-review, pero isang kamalian yun. Hindi, kasi dapat din, mga kapatid, pipantay din natin. Huwag tayo masyado ibaba identity natin. Diba? You work hard for it, pero huwag ka naman lalagpas sa bagay na hindi mo naman ginawa. Hindi naman niya ginawa yan gawa ng Diyos. Pero kasama siya ng Panginoon. Number two, dahil doon nagkaroon siya ng humility. For I am the least of the apostle, and do not even deserve to be called apostle, because I persecuted the church of God. Sabi niya, sa lahat ng apostol, hindi dapat ako Ako yung pinaka-worst. Pero dahil sa grasya ng Panginoon. Di ba? Ikaw kapatid. Di ba? Pwede mo maramdaman na, siguro ako yung pinaka-walang kwenta. Hindi. Sige, isipin mo kung ganyan talaga. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, itataas ka niya. Sino nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Ayun ang strategy. Gusto mong itaas ka ng Panginoon nang hindi mo itinataas ang sarili mo at nagiging mataas yung pride mo, ibaba mo nang naibaba yung sarili mo. And let God raise you up. So, yan ang mga identity niya. He become humble. Sabi niya nga, sa lahat nga ng apostol, ako pumapatay sa mga Kristiyano. Alam niyo ba yung istorya ni Paul? Mamamatay tao siya. Talagang hinahunting niya lahat ng Kristiyano. Kaya nga, yung sa napanood ko nga na istorya na yon, yung ine-emphasize nila na tinik sa laman ni Paul, napapanaginipan niya yung mga pinapatay niyang Kristiyano. Kahit na Kristiyano na siya, nagigilty pa rin siya, nararamdaman pa rin niya yung condemnation. Tapos, yung pagka-emphasize doon, nagising siya, alam mo sinabi niya, your grace is sufficient. Uy, grabe. Lord, kahit na nagawa ko yun, yung grasya mo, sapat na yun para patawarin. Pero nakukonsensya pa rin siya. Ganon din naman tayo pag nagkakamali. May mga talagang bumabalik sa atin. Pero alam mo sinasabi niya, yung kaaway naglalagay sa isip ko Hindi naman ako, di rin naman ang Diyos Hindi naman ako kinokondemn ng Diyos Ang kaaway, inuulit-ulit sa akin yung pagkakamali ko. Pero pag nagigising siya, sinasabi niya, your grace is sufficient. Pero palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yun. Alam ko, may minumulto tayo ng mga pagkakamali natin sa nakaraan. Hinahunting talaga tayo niyan. Yung mga bagay na pinagsisisihan natin, sana ginawa natin. But God's grace is sufficient. Kaya niyang ayusin yan. He is sufficient. And number 3, confidence. Whether then it is I or they, this is what we preach. And this is what you believe.
Sabi niya, hindi naman kasi siya pwedeng, tagapagturo siya, hindi niya pwedeng ibaba yung sarili niya na walang makikinig sa kanya eh. He have to have confidence. Kailangan sa alam, ikaw rin disciple ka eh. Nagde-disciple ka eh, nag-aalaga ka eh. Wag mong hayaan na parang sabihin sa sarili mo, wala akong kwenta. Hindi. Tinawag ka ng Panginoon dyan. Alam mo ba't ka tinawag? Para torturing ka, pahirapan ka eh. Para ipakita sa'yo na wala kang kwenta. Hindi eh. Para ipakita sa'yo ng Diyos, you are something. You are someone. Kaya mo mag-alaga, kahit pa-addict yan. Kahit pa sino yan, kaya mong alagaan. You have to level, ilugar mo yung sarili mo kung saan ka dapat ilulugar. Kaya meron tayong mga Pilipino, may sakit tayo na pagka-humbugness eh. Parang, hindi ako yun, ganyan. You have part. Pero syempre, yung may tataas ang grasya ng Panginoon. Pero palakpakan mo ang Diyos sa bagay na yan. Mga kabataan, kung kayo minsan parang nakikita nyo, wala naman akong pera eh. Buti pa ibang mentor, may panlibre sila. Hindi naman yun. Nababase. It's in the heart. Diba? O, sa next slide tayo. Let's be like Pablo. Confident, hindi nahihiya. Kaya huwag ka matakot. Ibahayag natin ang mabuting balita ng Diyos. Kaya nga pinapangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan, tinuturuan namin ang bawat isa sa inyo sa karunungan ibinigay sa amin ng Diyos. Kita nyo naman. Sinasabi niya, lahat yang galing sa Diyos, pero sa pamamagitan namin, ginagamit. Di ba? Hindi sinasabi ni Pablo, sinabi lang ng Diyos yan. May part ka rin, kapatid. Worker ka. Co-worker ng Panginoon. Lagi mong isipin yan. You are someone. Sa ganoon, may haharap namin ang bawat isa sa Diyos. O, sino daw maghaharap? Namin. Tayo. Hindi lang ang Diyos. But this is something na hindi natin may pagmamalaki again. Kasi sinabi niya nga, galing lahat sa Diyos, pero you are someone. May parte ka. At kapag alam mong parte ka sa isang bagay, masarap kasi parte ka ng tagumpay. Halimbawa, nagluto kayo ng nag-bake kayo ng cake, kasama ka sa ako yung nag-design dyan. Part ka. Diba? Hindi yung, siya lang gumawa niyan eh. Tapos pinakita lang sa amin. Ang Diyos gusto niya iparana sa yung tagumpay. Gusto niya ikaw rin mismo. Hindi yung gusto kanyang pahirapan lang. Gusto niya maramdaman mo yung sakit, yung pagmamahal. Magiging professional. Yung kahit na walang umatin sa mentoring, nandun ka pa rin. O, sige, mag-mentoring na tayo. Mag-isa lang ako. Hindi. Nang ganap na pagkakaisa nila kay Kristo. Kita naman natin, di ba? Maiharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap na pagkakaisa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa mga magitan ng kapangyarihan ni Kristo. Sino na nagpapakahirap? Ang Diyos ba? Ngayon tayo. Tayo ang nagsisikap. Huwag yung isipin negative yun, ha? Hindi kayo pinapahirapan ng Diyos. Kailangan lang talaga nating magsumikap. Hindi ito something na, papahirapan na kita, ready, dahil anak na kita. Hindi Sa buhay talaga lahat, may mahirap talaga. Mahirap kumain ng kanin, ngunguyain mo pa yun eh. Mahirap magsaing. Lahat mahirap. Pero choice, ano bang gusto mong piliin na mahirap? Yung may bunga na pangit o yung may bunga na masarap? So choice. At sabi dito, si Pablo yung nagpapakahirap. Although nahirapan na ang Diyos. Ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ay, maganda, di ba? Although ikaw yung gumagawa, pero sa kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya nga dito natin sinasabi, hindi sa sarili kong kakayanan, kundi sa kalakasang binibigay ng Diyos. Masarap maging vessel. Halimbawa, may gusto ako ibigay na pera kay Jobin. Ginamit ko si Jilan. Jilan, pakibigay nga kay Jobin. Wag mo na sabihin galing sa akin, ha? Ano mararamdaman ni Jilan? Uy, Jobin, may blessing ka, ganyan. Diba? Masarap yung pakiramdam na ginagamit ka ng Diyos. Dalawa lang namang gagamit sa atin eh. Ang mundo o ang Diyos. Kaya mga kabataan, darating ang araw ng inyong buhay, siguro wala pa kayong trabaho, marirealize ninyo, ayoko na yung, gusto ko na marinig sa magulang ko na, nak, libre mo naman kami sa McDo, sumahod ko. Sino gusto makarinig niyan sa magulang niya?
Siyempre naman, di ba? O inak, swimming tayo. Sige na, libre mo naman kami, birthday mo naman eh. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Kasi you are maturing enough. Pag binibigyan ka ng responsibilidad, it's telling you who you are. What is your identity? Kasi naman yung wala kang identity, wala kang kwentang tao. Di ba? Pero dahil sa Panginoon, dahil sa grasya niya, makikilala natin kung sino tayo. Pinipalakpakan natin ng Diyos. Tayo tayong lahat at mag-pray tayo. And purihin natin ang Panginoon sa bagay na ginagawa niya sa buhay ng mga kabataan, kasama ng ating youth leader, kasama ng mga kamanggagawa natin. Tanda, we pray na kung alam man yung sinimula ng Diyos sa inyo, kasi di natin alam next week kung may ganito pa tayo uli para sa mga kabataan. Pero tama yung sinabi ng ating youth leader, gawin natin hanggat bukas, hanggat may pagkakataon. We don't know, baka nga kahit isang gawain next week, wala na, di ba? Kaya sulitin natin. Sabi sa song kanina, sing like never been before. Umawit ka na parang hindi ka pa umaawit sa Panginoon. Umawit ka na parang first time mo palang umaawit sa Panginoon. Mag-pray ka na parang hindi mo pa siya nakakausap, parang hindi ka pa humihingi sa Kanya. No, can we do that this morning? E gawin natin ngayon yan sa ating Panginoon yan. Sige, I'm inviting you to pray, worship God. Sabihin sa Lord, sino ba ako? Ask Him, Lord, sino ba ako? Ano bang gusto mong pagawa sa akin? Ano mga kakayanan ko? Sige, sabihin mo sa Panginoon. Lord, ano ba yung mga bagay na kinakatakutan ko? Ano ba talaga, God? Ano ba yung bagay mga nagpapaligaya sa akin? Sino ba talaga? Ano ba talaga, Panginoon? Help me to know who really I am, Lord. Paano mo ako dinisenyo? Tell me my DNA. This morning, Lord, we pray. Makita namin yung aming uniqueness. Sa ganyan, makita namin yung confidence namin, Lord, kung sino ba talaga kami ng mga anak mo. Hindi namin masayang yung grasya mo. Hindi namin gayahin ang mundong ito. Hindi kami gumaya kung sino man. We are so precious, so valuable para lang gumaya sa mundo, Lord. Para gumaya sa mga nakikita namin sa social media. We are so precious that we can make something, Lord, na kami lang kayang gumawa. Kapatid, pray right now. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako gawin yung bagay na ako lang may kayang gawin. You have something. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Siya, Lord, ano ba pinapagawa mo? Lahat tayo, iba-iba ang gagawin natin sa ating buhay. At kapag alam mo yon, hindi ka na makakaramdam ng kabigatan, malalaman mo, ay ito yung dapat na ginagawa ko. Hey kapatid, sandaling oras pa. Pray ka sa Lord. Kausapin mo siya, heart to heart. Huwag mo na isipin yung kasama mo. Pray to Him. Sige, mag-pray ka na parang hindi ka pa nagpe-pray at parang ito na ang huling panalangin mo. Hingin mo sa Panginoon. Salamat po aming Diyos dahil dumating at umaabot kami sa punto ng buhay namin na hindi ka lamang namin hinahangaan, kundi nais din namin gawin kung ano yung ginagawa mo, Panginoon. Tinuruan mo kami magkaroon ng desire sa aming puso. Lord, ako naman gusto ko rin gawin yan, God. Gusto rin kitang sundan. Gusto ko malaman kung anong pakiramdam na inaalay yung buhay ko para sa iba. Lord, hindi naman kasing bigat at kasing hirap ng dinaanas mo kahit at least man lang, Lord, matikman ko yung tamis ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung pagsunod sa Ama na kahit na minsan ay nahihirapan, nasusugatan, napapagod, maraming pagsubok, nakikita ko na totoo yung pananampalataya ko, totoo yung pagmamahal ko sa iyo. Ako rin, Lord, ako din naman, gusto kong gawin, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for pouring out
your power upon us to desire all these works, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin. And we pray that you will continue to empower these workers, itong mga kabataan na ito, Panginoon, na hindi na sila maliligaw, Panginoon. Na hindi na sila magtataka kung sino sila, hindi na sila magwa-wonder, that they will know their identity simula sa paggising nila sa umaga at alam nila kung anong dahilan bakit sila magpapahinga sa gabi, sapagkat may mga bagay na alam nila na dapat nilang i-pursue at gawin sa kanilang buhay. Thank you, Lord, for removing the spirit ng kasinungalingan, ng kaaway sa buhay ng mga kabataang ito right now. Lord, in the name of Jesus, continue to break the stronghold of depression, that because we know who we are the child of God. We know what are our talents, Panginoon. Alam namin kung ano yung mga skills namin. Thank you, Lord. And we know, God, ngayong gabi na natututunan namin magmahal ng totoo tulad mo, God. At dahil, God, sa mga bagay na hindi na kami natatakot harapin ang kinabukasan. Hindi kami matatakot kung saan kami tutungo dahil alam namin at pinapakita mo sa amin kung ano ang mangyayari sa mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan at pagsamba. In Jesus' name, amen. God bless you all, young professional.